Patuloy ang pamamahagi ng relief goods ng DSWD para sa mga naapektuhan ng bagyo. Kaugnay nito, sinabi ng ahensya na mananatili ito sa katapusan ng Disyembre at ipatutupad ang Food for Work program bilang kapalit. Ang detalye sa ulat ng ating kasamang si Cathy San Gabriel na nasa linya ng ating telepono. Cathy? Yes, Mark, may mahigit kumulang ng 1.9 million family food packs ang naipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development. Inanunsyo ng DSWD na hanggang sa katapusan na lang ng Disyembre ang pamamahagi nila ng food packs. Matapos nito ay Food for Work program na ang kanilang ipatutupad. Ito ay para umano-unti-unting maibalik sa normal ang pamumuhay ng mga biktima ng Bagyong Yolanda. Ang mga vulnerable sectors naman tulad ng mga matatanda, bata at may kapansanan na hindi maaaring makibahagi sa Food for Work program ay patuloy pa rin bibigyan ng food assistance ng DSWD. Sinomonitor naman ng Department of Health ang cases ng mga diseases tulad ng tetanus, leptospirosis at dengue sa mga lugar na nasalanta ng Bagyong Yolanda. Sa kasalukuyan ay may 2 ng reported deaths dahil sa tetanus. 13 naman ang naitala ng leptospirosis at 1 na ang namatay dahil dito. Nagsagawa naman ng fumigation ng Health Department sa pakikipagtulungan ng Japanese Army sa mga evacuation center para mapigilan ang pagkalat ng na dengue. Kaninang umaga, Mark, ay isang diskwento caravan ang muling isinagawa ng Department of Trade and Industry sa RTR Plaza. Kung dati yung mga pangunahing pangangailangan tulad ng kape, sabon, delata at tinapay ang ibinibenta, ngayon meron na ring hardware items tulad ng mga light bulbs at ang ibinibenta sa mas murang halaga. Mayroon ding mga GI sheets na mabibili sa kalahating presyo lamang. Idinipensa naman ng DTI ang kanilang isinasagawang diskwento caravan. Ang paglilinaw nila, hindi gobyerno ang nagbibenta ng mga bilihin sa mga mamamayan. Pinagtatagulang umano ng pamahalaan ang mga supplier at mga mamimili para mabili yung mga items sa mas murang halaga at maiiwas ang mga mamimili sa mga nananamantalang negosyante. Alam mo, Mark, ngayon as we are doing this report, nandito tayo sa vessel ng Philippine Navy. Nasa gitna tayo ng dagat. Pabalik ng pier. Kagagaling lamang natin sa isang guided tour dun sa Chinese hospital ship na Peace Ark. Eksklusibo po nakusan ng telebisyon ng bayan ang isang guided tour ng high-tech na hospital na ito. Ang telebisyon ng bayan lang po ang inimbita para makita yung mga pasilidad sa loob. Ang Peace Ark ay may 300 bed capacity na katumbas ng isang tertiary hospital sa Pilipinas, kagaya na lang ng Eastern Visayas Medical Center. Ito ay may helicopter landing pad, may speedboat at may 3 elevator sa loob. Kumpleto rin ito sa mga medical facilities tulad ng X-ray machine, CT scan machine at laboratory. Ang Peace Ark ay may 8 operating room, 2 ICU o intensive care unit room at dental at ophthalmology clinic. Meron ng itong 32 specialty clinic departments tulad ng ophthalmology, gastrointestinal, pulmonary, orthopedic at cardiovascular department. Dinadala yung mga pasyente sa Peace Ark Hospital sa pamamagitan ng helicopter, speedboat o di kaya sa sasakyan ng Navy. Ang Peace Ark Chinese Hospital ship ay dumaong sa Gulf of Leyte noong ika-21 ng Nobyembre at simula noon ay nakagamot na ng may mahigit 50 pasyente. Simula nang ito ay inumisyon ng pamahalaan ng China noong 2008, ang Peace Ark ay nakarating na sa 17 bansa para sa humanitarian mission. Ayon naman sa Rear Admiral ng China na si Shen Hao ng China, mananatili ang Peace Ark hanggang kinakailangan ng ating mga kababayan ng tulong medikal nila. Mark? Maraming salamat kasamang Cathy San Gabriel.